China, ayos ka lang ba? Napahinto si Father Joseph nang makita ang bride. Maputla, nanginginig ang kamay, habang hawak ang plastic na bouquet sa rehearsal. Hindi ito ang normal na kaba ng isang ikakasal. Kinagabihan, tumunog ang phone niya. Father, huwag niyo pong ituloy ang kasal. Hindi siya si China. Napaupo siya. Sino ka? Patay na ang tunay na China. Biglang naputol ang tawag. Kinabukasan sa altar? May tutol ba? Meron! Sigaw ng isang babae. Hindi siya si China. Tingnan niyo ang likod niya. Ang tunay na China. May balat sa likod. Napatingin ang lahat. At hindi gumalaw ang bride. Hello po mga ka-Ate Jane! Welcome back to our channel! Good morning, good afternoon, good evening, saan man kayo naroroon. It's officially the first day of the month of May dito sa Pilipinas. Sa mga trabahante po dito sa Pilipinas, it's a holiday, so enjoy the long weekend. At sa ating mga team abroad naman, I know na hectic ang schedule ninyo. You may not be on a holiday today, but sana makapagpahinga kayo sa inyong scheduled day off. Deserve natin lahat magpahinga. Mapa-team abroad or team Pilipinas, basta Pilipino, masisipag, di ba? Niyo ko sa panibagong kwento ngayong araw. Pero, bago tayo magsimula, nais ko munang i-shout out ang mga viewers natin na nag-comment sa ating story the other day. Shout out kay Sonia Hara Vlog from Genova, Italy. And pinanood niya yung video natin last time at 1:30 p.m. Hello sa'yo, Sonia! And shout out din kay Glyza Diaz Arcelon from Taiwan. At napanood naman niya ang video natin at 8:44 p.m. Ang ating mga magigiting na mga Filipino workers abroad, kung workers man kayo. Kamusta ho sa inyong lahat? At sana makita ko rin ang pangalan ninyo sa ating comment section next time. So comment nyo lang sa baba kung anong oras nyo napanood tong video at kung taga saan kayo. Para kayo din ang sunod kong ma-shoutout. Okay, so ready ka na ba sa panibago nating kwento ngayong araw? Relax and enjoy. Magsimula na tayo. Father, pwede bang tanggalin yung part na may mag-o-object? Napatingin si Father Joseph kay China. Nakatayo sila sa gitna ng altar ng Mount Olive Church. Hapon iyon, mahina ang ilaw mula sa stained glass. May halo pang kulay pula at dilaw sa sahig. Hindi pwede anak, sagot niya. Parte iyon ng seremonya. Napakagatlabi si China. Ganun ho ba? Tahimik sandali. Napansin naman ni Father Joseph na nanginginig ang kamay ng babae. Mahigpit ang hawak na to sa bouquet na practice lang naman. Lumapit si Angelo. Relax ka lang, babe. Rehearsal lang to. Ngumiti si China. Pero pilit. Hindi umabot sa mga mata. Si Angelo ay naka-long sleeve. Maayos ang buhok. Mukha siyang sigurado sa lahat. Madaling kausap. Mabait. Halata na mahal niya ang babae. Father, ready na po kami, sabi ni Angelo. Tumango si Father Joseph. Sige, ulitin natin mula sa paglalakad. Naglakad si China mula sa dulo ng aisle. Mabagal ang akbang, medyo hindi pantay. Tahimik ang simbahan. May ilang tao lang. Wedding coordinator, 2 apay, at ang nanay ni Angelo. Dahan-dahan lang, sabi ng coordinator. Smile, China? Ngumiti ulit ang babae. Saglit lang. Habang papalapit siya sa altar, hindi maalis ni Father Joseph ang pakiramdam niya. Parang may mali. Hindi niya maipaliwanag. Pagdating ni China sa harap, naghawak sila ni Angelo. Okay, Father, sabi ng coordinator. Try natin yung vows. Tumango si Father Joseph.
Kinuha niya ang maliit na booklet. Angelo, ulitin mo. Ay, Angelo? Ay, Angelo. Napangiti si Father kay China. Nakayuko ito. Parang may iniisip. China, tawag niya. Napatingin ito agad. Yes, Father? Okay ka lang ba? Okay lang po. Mabilis na sagot niya. Masyadong mabilis. Tinuloy nila ang rehearsal. Ilang beses silang umulit. Lahat ay maayos. Pero si China parang hindi makasabay sa saya ng iba. Pagkatapos ay nagpalakpakan ng ilan. Perfect! Sabi ng coordinator. Tomorrow na. Lumapit si Angelo kay Father Joseph. Thank you po, Father. Excited na po ako. Ngumiti si Father. Mukha nga. Ingatan mo siya. Opo. Lumapit si China at tahimik lang. Thank you din po. Magpahinga ka, sabi ni Father. Mukhang pagod ka. Tumangulang siya. Habang naglalakad palabas ang mga tao, naiwan si Father Joseph sa loob ng simbahan. Umupo siya sa unang bangko. Tahimik, mahangin ng konti, amoy kandila. Naalala niya ang itsura ni China kanina. Hindi iyon normal na kaba. Iba. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya at pinatay ang ibang ilaw. Isasara na sana niya ang pinto nang may nakita siyang anino sa labas. Si China. May nakalimutan ka? Tanong ni Father. Napalingon ng babae. Wala po. Lumapit siya ng konti pero hindi pumasok. Father, sure na po ba na hindi pwede tanggalin yung objection na part? Napakunot noo si Father. Bakit mo naman gustong tanggalin? Napahinto si China. Wala lang po, ayoko lang ng gulo sana. Hindi naman madalas may nag-o-object, sagot niya. At kung meron man, kailangan natin yung harapin. Tumango si China, pero hindi kumbinsido. Sige po, mahina niyang sabi. Umalis siya kaagad. Naiwan ulit si Father Joseph at mas lalo siyang nag-isip. Gabi na. Nasa maliit niyang kwarto si Father Joseph sa likod ng simbahan. Nakahiga siya pero gising pa. Bukas na ang kasal. Tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Sinagot niya. Hello? Mahinang boses ng babayang sumagot. Father, ikaw po ba si Father Joseph? Oo, sino to? Tahimik sandali. Parang huminga lang. Father, huwag niyo pong ituloy ang kasal bukas. Napaupo si Father. Ano? Sino ka? Hindi po siya si China. Nanlamig siya. Anong ibig mo sabihin? Yung babaeng ikakasal. Hindi siyang tunay na China. Napahigpit ang hawak ni Father sa phone. Anak, kung may problema ka, patay na po si China. Naputol ang hininga niya. Anong sinabi mo? Matagal na po siyang patay. Yung kasama niyo ngayon, iba siya. Nagpapanggap lang. Hindi to biro, sabi ni Father. Sabihin mo kung sino ka. Huminga ng malalim ang babae sa kabilang linya. Please, Father, huwag niyo pong ituloy. May mangyayaring masama. Kung totoo man yan, kailangan mong magpakita. Hindi pwedeng ganito lang. Tahimik ulit. Hello? Nandyan ka pa? Biglang may ingay sa kabilang linya. Parang may nahulog. Hello? Walang sagot. Hello? Naputol ang tawa. Tinitigan ni Father Joseph ang phone niya. Nananatiling bukas ang screen pero wala ng boses. Tinawagan niya ulit ang number. Dialing, walang sumasagot. Sinubukan niya ulit at ulit. Wala. Ibinaba niya ang phone. Napahawak siya sa noo niya. Hindi siya mapakali. Naalala niya ang mga kilos ni China kanina. Yung panginginig, yung pag-iwas, ang gustong alisin ng objection. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan.
Posible bang may gusto lang manggulo? O totoo kayang sinasabi ng babae? Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Madilim sa labas. Tahimik ang buong lugar. Hindi siya si China. Paulit-ulit sa isip niya. Umupo siya ulit sa kama. Hindi na siya huminga. Hinawakan niya ang rosaryo sa tabi ng mesa. Lord, ano ang dapat kong gawin? Walang sagot. Gabi pa rin, pero para kay Father Joseph, parang mas lalong bumigat ang hangin. At bukas na ang kasal. Father, please, tanggalin niyo na lang po yung part na may magtatanong kung may tututol ba. Napahinto si Father Joseph sa pag-aayos ng kanyang puting kasuotan. Hawak niya ang cellphone sa kanang kamay. Habang nasa harap naman niya ang maliit na salamin sa sacristy. Gina? Tanong niya. Ikaw ba yan? Opo, Father. Mahina ang boses niya. Parang galing sa taong ilang oras nang hindi natutulog. Tumingin si Father sa orasan sa dingding. 9:15 na ng umaga. Sa loob ng wala pang 2 oras, magsisimula na ang kasal. Anak, napag-usapan na natin ito kahapon, sabi ni Father. Parte iyon ng seremonya. Pero pwede naman pong hindi na, diba? Mabilis siyang tanong. Mabilis lang naman. Para walang gulo, para tuloy-tuloy na lang po. Naramdaman ni Father Joseph na bumigat ang dibdib niya. Nasa loob siya ng sacristy. Maliit ang kwarto. May lumang cabinet, kahoy na upuan, at amoy kandila sa hangin. Sa labas, naririnig niya ang ilang taong nag-aayos ng bulaklak sa aisle. Gina, maingat niyang sabi. Bakit pa takot na takot ka sa part na yon? Walang sagot. Gina? Wala po, sagot niya. Ayoko lang po ng aberya. Normal na kabahan ka sa araw ng kasal. Ay hindi po ito kaba, Father. Napahigpit ang hawak ni Father sa phone. Anong ibig mo sabihin? May narinig siyang mahinang paghinga. Parang pinipigilan ni Gina ang sarili na umiyak. Father, mahal ako ni Angelo, hindi ba? Nagulat siya sa tanong. Sa tingin ko, oo, kitang-kita naman. Kapag may nangyaring mali mamaya, baka mawala lahat. Anak, kung may kailangan kang sabihin, sabihin mo na ngayon. Tahimik. Sa kabilang linya, may narinig siyang parang pagsara ng pinto. Gina, nasan ka? Nasa hotel pa po. Kasama mo ba ang pamilya mo? Opo. May nananakit ba sa'yo? Wala po. May problema ka ba kay Angelo? Wala po, mabait po siya. Kung ganon, bakit mo gustong baguhin ang seremonya? Hindi agad siya sumagot. Please, Father. Yung part lang na yun. Sabi niya ulit. Huminga ng malalim si Father Joseph. Tumingin siya sa krus na nakasabit sa pader. Hindi ko matatanggal yan, sabi niya. Tradisyon yon at mahalagang bahagi ng kasal. Kung walang tututol, edi wala namang mangyayari. E paano kung meron? Kung meron, na kailangan nating pakinggan. Natahimik si Gina. Father, nanginginig ang boses niya. Kung tumigil ang kasal, kasalanan ko ba? Hindi agad nakasagot si Father. Bago pa siya makapagsalita, naputol ang tawa. Tinawagan niya pabalik si Gina pero hindi na ito sumagot. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa. Nananatili siyang nakatayo sa harap ng salamin. Maayos ang damit niya pero magulo ang isip niya. Naaalala niya ang tawag noong gabi. Hindi po siya si Gina. Patay na po si Gina. Napahawak siya sa noo. Gusto niyang isipin na pananakot lamang iyon. Na baka may dating karelasyon si Angelo o baka may kaaway si Gina, baka may taong gustong sirain ang kasal. Pero bakit ganon ang kilos ni Gina? May kumatok sa pinto. Father, boses iyon ng wedding coordinator. Ready na po ba kayo? Nagsisimula na pong dumating ang guests.
Lumapit siya sa pinto at pinuksan ito. Nakangiti ang coordinator, pero halatang busy. May hawak siyang clipboard at ballpen. Ready na? Nasaan si Angelo? Sagot naman ni Father. Nasa labas po, kausap yung best man. Si Bride naman on the way na raw po from the hotel. Tumango siya. Lumabas si Father Joseph sa sacristy at naglakad papunta sa gilid ng altar. Ang Mount Olive Church ay puno na ng tao. May puting tela sa mga upuan, fresh na rosa sa bawat dulo, at manipis na carpet sa gitna. Sa harap ay may 2 kandilang malaki. Amoy bulaklak at pabango ng mga bisita. Nakita niya si Angelo sa may unang hanay. Nakasuot ito ng itim na suit. Maayos ang tayo, pero halatang kinakabahan. Ngumiti ito nang makita ang pare. Father, bati ni Angelo. Okay na po ba ang lahat? Tinignan ni Father ang mukha niya. Masaya si Angelo. Walang alam. Oo, sagot naman ni Father. Kamusta ka? Nininervyos po pero masaya po. Normal lang yan. Si China po ba nakausap ninyo? Sabi ng coordinator, tumawag daw siya sa inyo kanina. Napahinto sandali si Father. Oo, kinakabahan lang siya. Napangiti si Angelo. Ganun talaga siya kapag maraming tao. Pero mabait po siya, Father. Sobra. Tumango si Father Joseph. Bago pa siya makasagot, may naramdaman siyang lumapit sa likuran niya. Father Joseph, bumaling siya. Isang babae ang nakatayo sa gilid ng simbahan. Malapit sa pintuan papunta sa garden. Nakasuot siya ng simpleng brown na blouse at itim na pantalon. Basang-basa ang buhok niya sa pawis at parang nagmamadali siya papunta roon. Pwede po ba kayo makausap? Tanong ng babae. Sumulyap si Father kay Angelo. Sandali lang. Sumunod siya sa babae papunta sa mas tahimik na parte ng simbahan. Malapit sa ribulto ni San Jose. Konti lang ang tao roon. May electric fan na umiikot sa gilid, pero mainit pa rin dahil sa dami ng bisita. Sino ka? Tanong ni Father. Hindi na po importante. Importante yun, may kasal akong sisimulan. Yun na nga po ang dahilan kaya ako nandito. Tumaas pa ang kaba ni Father Joseph. Anong kailangan mo? Tumingin ang babae sa gilid. Parang may hinahanap siya. Parang takot siyang may makakita. Father, huwag niyo pong ituloy ang kasal. Nanlamig ang kamay ni Father. Bakit? Ang babaeng ikakasal po kay Angelo. Hindi po siya si China. Natigilan siya. Parehong-pareho ng sinabi ng tawag kagabi. Ikaw bang tumawag sa akin kagabi? Tanong niya. Umiling ang babae. Hindi po. Kung ganun, paano mo nasabi yan? Dahil kilala ko po sila. Sinong sila? Si China. At si Yuki. Yuki? Napalunok ang babae. Roommate po ni China. Best friend niya. Mas lalong gumulo ang isip ni Father. Ano naman ang kinalaman niya dito? Father, yung bride ngayon, siya si Yuki. May ebidensya ka ba? Napatigil ang babae. Wala po akong dala. ID, picture, document, kahit ano. Umiling siya. Wala po, pero totoo po ang sinasabi ko. Anak, hindi ko naman pwedeng ihinto ang kasal dahil lang may nagsabi sa akin sa gilid ng simbahan. Please, Father. Namumula na ang mata ng babae. Kapag natuloy yan, mas malaki ang gulo. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Hindi siya agad sumagot. Natakot po ako. Natakot saan? Sa lahat. Sa pamilya. Sa iskandalo, sa mangyayari kay Angelo. Nakita ni Father na nanginginig ang labi niya. Anong pangalan mo? Tanong niya at hindi naman sumagot ang babae. Kung gusto mong paniwalaan kita, sabihin mo kung sino ka. Napatingin siya sa pintuan. May 2 bisitang pumasok.
Parehong may hawak na regalo. Babalik ako, sabi ng babae. Teka, sandali. Pero mabilis siyang tumalikod. Hinabol siya ni Father hanggang sa gilid ng simbahan. Pero na makarating siya sa pinto, wala na ang babae. Maraming tao sa labas. May mga sasakyan, may mga bisitang nagpapakuha ng litrato, may batang tumatakbo sa tabi ng halaman. Hindi niya na makita kung saan ito pumunta. Father, bumalik siya sa loob. Nandoon ang coordinator at halatang kinakabahan. Father, dumating na po ang bride. Magsa-start na po tayo in 10 minutes. Tumingin si Father sa aisle. Pumasok si China sa gilid ng simbahan. Nakasuot ng puting gown. Maganda siya. Maayos ang make-up, nakalugay ang buhok at may belo sa likod. Pero hindi iyon ang una niyang napansin. Nakita niya ang mga mata nito. Takot. Malinaw. Hindi niya na kailangang hulaan. Lumapit si Angelo sa may altar. Nakangiti siya. Halos hindi mapakali sa saya. Naglakad si Father Joseph papunta sa harap. Mabigat ang bawat hakbang niya. Gusto niyang ihinto lahat. Gusto niyang kausapin muna si China. Gusto niyang tawagan ang number kagabi. Pero puno ang simbahan. Nandoon ang pamilya, kaibigan, ninong, ninang, at mga bisita. Wala siyang hawak na ebidensya. 2 babala lang. Isang tawag na naputol at isang babaeng ayaw magpakalala. Tumayo siya sa gitna ng altar. Tumingin siya kay Angelo pagkatapos ay kay China. Napayuko ang babae. Lord, bulong niya. Halos hindi marinig. Tulungan mo ako. Tumugtog ang organ. Tumayo ang lahat. At kahit puno ng duda ang puso ni Father Joseph, sinimulan niya pa rin ang kasal. May tututol ba sa kasal na ito? Umalingaw-ngaw ang boses ni Father Joseph sa buong simbahan. Napatigil ang lahat. Nakatayo si Angelo sa harap, hawak ang kamay ni China. Nakangiti siya pero halatang kinakabahan. Si China naman ay nakayuko. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ng lalaki. Tahimik ang mga bisita. May ilang nagtinginan. Normal lamang iyon sa kasal. Madalas, walang sumasagot. Lumipas ang 2 segundo, 3, 4. Biglang may tumayo sa gitna ng simbahan. Meron! Malakas ang boses ng babae. Napalingon ang lahat. Isang babaeng nakatayo sa may gitna ng upuan. Nakasuot siya ng simpleng dress. Kulay gray, walang makeup. Diretso ang tingin niya sa altar. Ano yan? Bulong ng isang bisita. Sino siya? Tanong ng isa pa. Naramdaman ni Father Joseph ang kaba. Ito na nga bang kinatatakutan niya. Anak, sabi niya na pilit kalmado. Anong pangalan mo? Aurora po. Sagot ng babae. At may sasabihin ako tungkol sa bride. Napahigpit ang hawak ni Angelo sa kamay ni China. Ano yan? Tanong niya na pabulong. Hindi naman sumagot si China. Nakayuko pa rin. Lumapit si Aurora ng ilang hakbang. Tumigil siya sa gitna ng aisle. Hindi siyang tunay na China. Biglang nag-ingay ang mga tao. Ano? Anong sinasabi niya? Grabe naman to. Silence, sabi ni Father na mas malakas na. Unti-unting tumahimik ang simbahan. Tumingin siya kay Aurora. May ebidensya ka ba sa sinasabi mo? Meron po akong alam. Sagot niya. At alam din ng nanay ni China. Napatingin ang lahat sa isang babae sa harap. Ang nanay ni China. Nakasuot ito ng kulay beige na dress. Maayos ang buhok. Namutla ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Father. Huminga ng malalim si Aurora. Ang tunay na China. May paso sa likod. Parang huminto ang oras. Napalunok si Angelo. Ha? Nasunog ang school nila nung bata pa sila. Tuloy ni Aurora.
At doon nagkaroon ng balat si China sa likod niya. Maliit lang pero halata. Tumingin siya ng diretso sa bride. Kung ikaw talaga si China, ipakita mo. Nanigas ang katawan ni China. Ano bang kalokohan to? Sabi ni Angelo na medyo mataas na ang boses. China, sabihin mo nga sa kanila. Walang sagot. China! Ulit niya. Unti-unting nagtaas ang ulo ang bride. Nakatingin siya kay Aurora. Nanginginig ang labi niya. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Sabi niya na mahina, pero klaro. Kung wala kang tinatago, ipakita mo. Sagot ni Aurora. 1 segundo lang yan. Nagkatinginan ng mga bisita. May ilang nagbubulungan. May iba na nakatutok na ang mata sa bride. Anak, sabi ni Father Joseph na maingat. Kung makakatulong to para matapos ang gulo, baka pwede mong ipakita? Napalingon si China sa kanya. Takot ang mata niya. Father, mahina niyang sabi. Lumapit naman si Angela sa kanya. Babe, gawin mo na para matapos na to. Hindi naman gumalaw si China. China, sabi ni Angela na maseryoso, ano ba to? Unti-unting umatras ang babae. 1 hakbang. 2. Bakit ayaw mo? Tanong ni Aurora. Simple lang yan. Iaangat mo lang ang likod ng gown mo. Tumahimik ka. Sagot ni China na medyo malakas na. Wala kang karapatan. Meron ako. Dahil kilala ko ang tunay na China. Sagot ni Aurora. Tumigil ka na nga. Sinisira mo lang ang kasal namin. Sabi ni Angelo. Mas mabuti nang masira kesa magpatuloy sa kasinungalingan. Napahawak si Angelo sa ulo niya. Ano bang nangyayari? Napatingin siya kay China. Sabihin mo nga ang totoo. May scar ka ba talaga? Tahimik. China, please. Napapikit ang bride. Unti-unti namang nagulo ang mga tao. May ilang tumayo na. May iba, lumapit ng konti para mas makita. Ma'am, tawag ni Aurora sa nanay ni Gina. Alam niyo po yan, diba? May paso ang anak niya sa likod. Lahat napatingin sa babae. Hindi ito agad sumagot. Ma, mahinang tawag ni Angelo. Totoo ba yan? Tumango ang nanay ni Gina ng mabagal. Oo, may paso siya. Maliit pa lang. Pero nandun na yan. Parang bumagsak ang mundo ni Angelo. Napatingin siya kay Gina. Baby, ipakita mo na, please. Ngunit hindi pa rin gumalaw ang babae. Bakit ba ayaw mo? Tanong niya na mas malakas na. Simple lang naman yan ah. Napaatras ulit si Gina. Huwag mo akong pilitan, sabi niya. Pinipilit kita kasi hindi kita maintindihan. Napatingin si Father Joseph sa kanila. Lumalala na ang sitwasyon. Anak, huminahon tayo. Hindi siya si China! Sigaw ulit ni Aurora. Biglang napatingin si China sa pintuan ng simbahan. Parang may nakita siya. Hindi na siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod. China? Sigaw ni Angelo. Tumakbo ang bride papunta sa aisle. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw naman ng coordinator. Hindi siya tumigil. Hinabol siya ni Angelo. China, sandali! Nagkagulo ang simbahan. May mga bisitang tumayo. May iba namang sumilip sa gilid. May batang umiiyak sa likod. Nakarating si China sa pinto. Binuksan niya ito ng malakas. Liwanag mula sa labas ang pumasok. At sa isang iglap, tumakbo siya palabas. China! Sigaw ni Angelo habang sinusundan siya. Lumabas din siya. Naiwan ang lahat sa loob. Si Father Joseph nakatayo pa rin sa altar. Hawak niya ang Bible, pero hindi niya na mabasa ang pahina. Si Aurora naman nakatayo sa gitna. Mabigat ang paghinga.
Ang nanay ni China nakaupo, tulala, at ang buong simbahan puno ng tanong. Hindi na natuloy ang kasal. 2 taon ang nakakaraan. Pakakasalan kita kahit hindi pa kita nakikita ng personal. Napangiti si Angelo habang nakatingin sa laptop screen niya. Nasa kwarto siya, nakaupo sa kama. Nakabukas ang electric fan sa gilid. Umiikot ng mabagal. Ang bilis mo naman, reply ni China sa chat. Hindi, sigurado lang ako, type ni Angelo. Lumabas ang scene. Makalipas ang ilang segundo, nag-reply ulit si China. Paano kung hindi mo ako magustuhan pag nakita mo na ako? Napahiga si Angelo sa kama. Tiningnan niya ang kisame sandali bago sumagot. Imposible. Kilala naman na kita. Angelo, chat lang to. Hindi lang chat. Araw-araw tayo nag-uusap. Alam kong favorite mong pagkain. Alam ko na ayaw mo sa malamig na kape. Alam ko na natatakot ka sa aso. Nag-type ulit siya. At alam ko na mahal kita. Matagal bago nag-reply si China. Habang naghihintay, tiningnan ni Angelo ang mga lumang messages nila. Umabot na ng 2 taon ang usapan nila. Simula sa simpleng hi hanggang sa naging araw-araw na ang kwentuhan. Pareho silang busy. Si Angelo nagtatrabaho sa isang maliit na IT company sa Maynila. Si China naman, nag-aaral sa university sa probinsya. Hindi pa sila nagkikita. Lagi nilang pinaplano pero may dahilan lagi kung bakit hindi natutuloy. Hanggang sa naging normal na lang sa chat sila magkasama. Tumunog ang laptop, nag-reply si China. Love din kita. Napangiti si Angelo at diretso siyang napaupo. Seryoso? Seryoso? Pakakasalan mo ako? May typing ulit. Baliw ka talaga. Answer. Pag nagkita na tayo. Deal. Lumipas sa mga buwan. Mas naging malapit sila. Video call gabi-gabi, kwentuhan habang kumakain. Sabay na natutulog minsan habang naka-open ang call. Ang ingay mong matulog, sabi ni China minsan. Mas maingay ka, sagot naman ni Angelo. Hindi umihilig ka kaya? Sinungaling. Tawanan silang pareho. Sa screen makikita ang mukha ni China. Mahabang buhok, maputi, laging nakangiti. Simple lang, walang arte. Magkikita na tayo next month, sabi ni Angelo isang gabi. Ninenervyos nga ako sagot ni China. Ako din. Paano kung awkward? Hindi magiging awkward. Paano mo nasabi? Dahil tayo to. Tahimik si China sandali. Okay, sabi niya. Excited na ako. Isang umaga nagising si Angelo dahil sa sunod-sunod na notification sa phone niya. 3 missed calls, 5 messages, unknown number. Binuksan niya ang unang message. Sir, kilala niyo po ba si China de la Cruz? Napakunot noo siya. Sumagot siya agad. Oo, sino to? Walang reply. Tinawagan niya ang number. May sumagot na lalaki. Hello? Oo, sino to? Anong kailangan mo kay China? Sir, kasama po kayo sa emergency contact niya. Kinabahan si Angelo. Bakit? Anong nangyari? Tahimik sandali. Naaksidente po sila kagabi. Parang may bumagsak sa dibdib niya. Sila? Opo, si China at yung kasama niya. Nasaan siya ngayon? Nasa ospital po. Okay lang ba siya? Hindi naman agad sumagot ang lalaki. Humina ang signal. Hindi na niya narinig ang kasunod. Ibinaba niya ang phone. Tinitigan niya ang screen, parang hindi niya maintindihan ang nangyayari. Bigla siyang tumayo. Naglakad pabalik-balik sa kwarto. Hindi to totoo. Tinawagan niya ulit ang number. Walang sumagot. Tinawagan niya ang messenger ni China. Offline.
Tiningnan niya ang last message nila. Good night. See you tomorrow. Hindi na siya nakatulog. Sa isang maliit na ospital sa probinsya, may 2 kama sa loob ng isang kwarto. Nakabalot ng puting tela ang isang katawan. May isa naman na may benda sa ulo, may sugat sa braso. Nakahiga, pero gising. Si Yuki. Dahan-dahan siyang bumangon. Masakit ang katawan niya. Miss, wag muna kayong gagalaw, sabi ng nurse. Anong nangyari? Tanong niya. Naaksidente po kayo kagabi. Nabangga ang sinasakyan ninyo. Napatingin siya sa kabilang kama. Si Gina? Tahimik ang nurse. Nasaan siya? Hindi naman sumagot ang nurse. Lumapit si Yuki. Kahit masakit, pinilit niyang tumayo. Miss, wag po. Hindi siya nakinig. Lumapit siya sa kama na may puting tela. Dahan-dahan niyang hinila ang tela pababa. Nakita niya ang mukha ni Gina. Halos hindi na makilala. May sugat, may dugo. Hindi na gumagalaw. Napaatras si Yuki. Gina. Nanginginig ang kamay niya. Gising. Gising ka. Walang sagot. Unti-unting pumasok sa isip niya ang nangyari. Ang sasakyan, ang ilaw, ang banggaan. Napaupo siya sa sahig. Umiiyak siya ng tahimik pero tuloy-tuloy. Kasalanan ko. Walang sumagot. Sa labas ng kwarto may mga taong nag-uusap. May tunog ng gulong ng stretcher. May amoy ng gamot sa hangin. Ilang minuto siyang nakaupo lamang. Hanggang sa may napansin siya. Sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Gina, may phone. Basag ang screen pero naka-on. Dahan-dahan niyang kinuha. May message. Good morning, call kita mamaya. Mula kay Angelo. Napatingin si Yuki sa phone. Pagkatapos ay kay Gina. Pagkatapos ulit sa phone. Angelo. Naaalala niya ang mga kwento ni Gina. Lahat ng usapan nila. Lahat ng plano. Pakakasalan ako ni Angelo. Paulit-ulit yon na sinasabi ni Gina dati. Napahigpit ang hawak ni Yuki sa phone. Unti-unti, may pumasok na ideya sa isip niya. Tahimik siya. Nakaupo sa gilid ng kama. Walang nagsasalita. Walang pumipigil. Tiningnan niya ulit ang mukha ni Gina. Pasensya na. Mahina niyang sabi. At doon nagsimula ang plano. Ito ang nangyari kay Yuki at Gina noong bata pa sila. Yuki! Labas na! Sunog na! Napalingon si Yuki sa likod niya. Makapal ang usok sa loob ng classroom. Amoy sunog na kahoy. Mainit ang hangin. Gina, nasan ka? Sigaw niya. May umiyak sa may bandang likod. Nandito ako! Tumakbo si Yuki papunta sa boses. Halos wala na siyang makita. Namumula ang mata niya sa usok. Nakita niya si Gina sa ilalim ng mesa. Nakayuko, umiiyak. Yuki, natatakot ako. Lumuhod siya agad. Tara na, kailangan na nating lumabas. Hindi ako makatayo. Hinawakan ni Yuki ang kamay niya. Mainit ang sahig. Parang nagbabaga. Piliting tumayo. Umubo si Gina at nanginginig. Biglang may narinig silang pagbagsak sa may pinto. May kahoy na nahulog. Bilisan natin! Sigaw ni Yuki. Tinayo niya si Gina at inalalayan palabas. Mabigat ang katawan nito. Hirap siyang huminga. Yuki, hindi ko kaya. Kaya mo! Isang hakbang, 2, palapit sila sa pinto. Pero biglang may apoy na sumiklab sa gilid. Lumaki agad. Kumalat. Napaatras si Gina at napasigaw. Hindi na tayo makakalabas. Meron pa sa likod, sabi ni Yuki. Hinila niya si Gina papunta sa likod ng classroom. May maliit na bintana roon. Sampa ka. Tinulungan niya si Gina na umakyat. Umabot ito sa bintana. Yuki, ikaw! Mauna ka!
Hindi, sabay tayo. Mauna ka! Sigaw ni Yuki. Napaiyak si China pero sumunod siya. Lumabas si China sa bintana. Nasa labas ang ibang estudyante. May mga teacher na sumisigaw. Yuki, lumabas ka na! Sigaw ni China. Aakyat na sana si Yuki nang biglang may narinig siyang pumutok. Isang malakas na tunog. Sumabog ang isang parte ng kisame. May apoy na bumagsak sa gilid niya. Napaatras siya at napasigaw. Yuki! Sigaw ni China sa labas. Tinakpan ni Yuki ang mukha niya gamit ang kamay. Mainit, sobrang init. Pinilit niyang umakyat sa bintana. Pero nadulas siya. Bumagsak siya sa sahig. Napahawak siya sa mukha niya. Masakit. Parang may nasusunog sa balat niya. Napasigaw siya. Hindi siya makahinga. Hindi siya makakita ng maayos. Yuki! Yuki! Narinig niya ang boses ni China. Biglang may kamay na humila sa kanya. Isang lalaki. Teacher. Hinila siya palabas ng bintana. Paglabas niya ay malamig ang hangin. Pero masakit pa rin ang mukha niya. Tubig! Sigaw ng teacher. May nagbuhos ng tubig sa kanya. Naramdaman niya ang lamig pero kasabay nito ay ang hapde. Nasunog ang mukha niya, sabi ng isang babae. Dalhin sa klinik. Napahiga si Yuki sa damuhan. Nakatingin siya sa langit. Malabo ang paningin niya. Narinig niya si China na umiiyak sa tabi niya. Yuki, pasensya na talaga. Gusto niyang magsalita, pero hindi niya magawa. Unti-unting dumilim ang paningin niya. Yuki, gising ka na? Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata niya. Nasa ospital siya. Maputi ang kisame. May ilaw sa taas. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Sabi ng babae sa tabi niya. Ang nanay niya. Namumula ang mata nito. Halatang umiiyak. Ma, tinangka niyang gumalaw. Huwag mo na, magpahinga ka. Napahawak si Yuki sa mukha niya. May benda, makapal. Ma, bakit may benda? Tahimik ang nanay niya. Ma, huminga ito ng malalim. Nasunog ang mukha mo. Napapikit si Yuki. Gaano kalala? Hindi naman agad sumagot ang nanay niya. Ma, sabihin mo. Yung kalahati. Naglamig ang katawan ni Yuki. Hindi. Anak. Tinanggal niya ang kamay ng nanay niya. Gusto ko makita. Yuki, wag muna. Gusto ko makita. Ilang minuto ang lumipas bago siya binigyan ng maliit na salamin. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ito. Dahan-dahan niyang tinanggal ang benda sa gilid at tumingin. Napahinto ang paghinga niya. Ang dating makinis na balat, wala na. Pulang-pula, may peklat, hindi pantay. Napabitaw siya sa salamin. Hindi ako to. Napaiyak siya. Hindi ako to. Lumipas sa mga taon, nasa school si Yuki. Nakatayo siya sa gilid ng hallway. May hawak na libro. May 2 estudyante na dumaan sa harap niya. Uy, tingnan mo. Bulong ng isa. Ew, scary. Sagot naman ng isa pa. Napayuko si Yuki. Hinila niya ang buhok niya para matakpan ang kalahati ng mukha niya. Kadiri, sabi ng isa. Tumawa sila. Hindi siya sumagot. Sanay na siya. Lumakad siya papunta sa classroom. Tahimik lang. Pagpasok niya, may ilang tumingin agad. May iba naman na umiwas. May iba na nagtawanan ng mahina. Umupo siya sa likod ng mag-isa. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si China. Tahimik ang paligid saglit. Ngumiti si China. Kumaway sa iba. Hi! Hi, China! Ang ganda mo today ah, sabi ng kaklase. Thank you, sagot naman ni China. Umupo ito sa gitna. Napapaligiran agad ng mga kaibigan. Napatingin naman si Yuki sa kanya. Malinis ang balat ni China. Walang bakas ang nangyari noon. Maliban na lang sa maliit na scar sa likod na
Hindi naman kita. Masaya siya. Mahal siya ng lahat. Yuki! Tawag ni China. Napatingin siya. Lumapit si China sa kanya at umupo sa tabi niya. Kumain ka na? Tanong nito. Oo. Sagot niya kahit hindi pa. Sure? Oo. Ngumiti si China. Salamat ulit Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako. Walang sagot si Yuki. Best friend kita, diba? Dagdag ni China. Tumango siya. Always, sabi niya at ngumiti naman si China. Pero habang tinitignan niya ito, may ibang pakiramdam sa loob niya. Hindi lamang lungkot, may konting inggit. Habang lumalaki sila, mas lalong lumilinaw ang agwat nila. Si China, maganda, sikat, mahal ng lahat. Si Yuki tahimik, tinatago ang mukha, iniiwasan. At kahit na magkaibigan sila, may parte kay Yuki na gusto ang buhay ni China. At hindi niya iyon maalis. Doktora, kaya niyo po ba akong gawing kamukha niya? Napatingin ng doktora kay Yuki. Nasa loob sila ng private clinic sa Maynila. Malamig ang aircon. Amoy gamot at alkohol ang buong silid. Nakaharap si Yuki sa mesa. May suot siyang black hoodie. Nakababa ang takip sa ulo niya kahit na nasa loob sila. Sa harap ng doktora, nakalatag ang 3 picture ni China. Miss, hindi ganun kasimple ang facial surgery, sabi ng doktora. Hindi kami gumagawa ng mukha ng ibang tao para gayahin lang. May pera po ako. Hindi naman pera ang usapan. 500,000. Natigilan ng doktora. Cash. Dagdag pa ni Yuki. Ngayon din ang down payment. Kailangan ko lang na hindi niyo itanong kung bakit. Tinitigan siya ng doktora. Bakit mo ba gusto magpaayos ng mukha? Dahan-dahang tinanggal ni Yuki ang hood niya. Lumabas ang kalahati ng mukha niyang may lumang peklat. Sanay na siyang makita ang gulat sa mata ng mga tao, kahit pilit nila itong itago. Pagod na po ako sa mukha ko, sabi niya. Tahimik ang doktora. Tumingin ulit ito sa pictures ni China. Hindi kita magagawang eksaktong siya, pero may mga pwedeng baguhin. Ilong, panga, pisngi, balat. Pero matagal ito, Masakit at mahal. Gawin niyo. Sigurado ka? Opo. May pamilya ka bang alam ito? Wala. May asawa? Wala. May emergency contact? Napahinto si Yuki. Naaalala niya ang phone ni China. Ang pangalan ni Angelo. Ang huling message nito. Meron. Pero huwag niyo sana siyang tatawagan. Pagkatapos ng aksidente, mabilis ang nangyari. Dinala sa punerarya ang bangkay na inakalang kay Yuki. Dahil halos hindi na makilala ang mukha. Ginamit ng mga tao ang bag na nakuha sa tabi ng katawan. Bag iyon ni Yuki. Pero si China ang katawan. Sa kalituhan, sa takot at sa dami ng sugat, walang agad na nakaalam. Si Yuki naman gamit ang gamit ni China. Tahimik na nawala mula sa ospital. Bitbit niya ang phone, wallet at ilang IDs ni China. Sa unang gabi niya sa Maynila, nag-check-in siya sa isang maliit na motel malapit sa terminal. Puti ang pader, manipis ang kumot, at may lumang TV sa gilid. Umupo siya sa kama at nilabas ang phone ni China. May message si Angelo. China, please sagutin mo ako. Totoo ba? May isa pa. Sabi nila na disgrasya ka at baka wala na. Nanginig ang kamay ni Yuki habang binabasa iyon. Gusto niyang ibalik ang phone. Gusto niyang umamin. Gusto niyang sabihin na wala na si China. Pero habang tinititigan niya ang picture ni Angelo sa profile, naaalala niya ang boses ni China noon. Yuki. Ang bait ni Angelo. Kapag kausap ko siya, pakiramdam ko ang dali kong mahalin.
mahalin. Matagal nang gusto ni Yuki maramdaman iyon. Nag-type siya. Angelo. Sandali siyang tumigil. Binura niya ulit. Nag-type ulit. Buhay ako. Ilang segundo lang ay tumawag agad si Angelo. Hindi niya sinagot. Nag-message naman si Angelo. Gina, nasan ka? Diyos ko, akala ko wala ka na. Napapikit si Yuki. Sumagot naman siya. Naaksidente kami. Nagkamali sila. Ako ang buhay. Nasan ka? Pupuntahan kita. Huwag muna, nagpapagamot pa ako. Ayoko makita mo ako ng ganito. Wala akong pakialam sa itsura mo. Napaluha si Yuki. Doon siya unang nasaktan sa isang bagay na magandang pakinggan. Dahil alam niyang, hindi para sa kanyang sinabi ni Angelo. Para kay China iyon. Tumagal ang ilang buwan ng pagpaparitoke ni Yuki. Unang operasyon, ilong. Pangalawa, panga. Pangatlo ay balat sa pisngi. May mga araw na hindi niya mabuksan ang bibig sa sakit. May mga gabing nakatulala siya sa salamin habang may benda ang buong mukha niya. Sa isang maliit na apartment sa Maynila, mag-isa siyang gumaling. May amoy ng ointment sa mesa. May mga resibo ng clinic sa drawer. May picture si China na nakadikit sa dingding malapit sa salamin. Araw-araw niya itong tinitingnan. Ngiti ni China, mata ni China, buhok ni China. Hindi pa, sabi niya minsan habang nakatingin sa sarili. Hindi pa sapat. May follow-up check-up siya tuwing Biyernes. Sa bawat tanggal ng benda, may bagong parte ng mukha niya na nagbabago. Unti-unti, nawawala na si Yuki. Unti-unti, lumalabas si China. Pero may isang bagay na hindi niya kayang gayahin. Ang scar sa likod ni China. Alam niyang meron iyon. Nakita niya yon noong bata pa sila. Maliit na paso sa likod bandang kanan. Hindi laging kita, pero alam ng mga taong malalapit kay China. Hindi naman na siguro tatanungin yon. Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang maniwala. Isang hapon tumawag si Angelo. Nasa apartment si Yuki at nakaupo siya sa sahig. May hawak siyang notebook na puno ng notes tungkol kay China. Favorite food? Sinigang na hipon. Favorite color? Blue. Ayaw sa malamig na kape. Takot sa aso. Tiningnan niya ang pangalan ni Angelo sa screen. Huminga siya ng malalim bago sinagot. Hello? China? Tumigil ang mundo niya saglit. Iba pala kapag boses na. Hindi chat, hindi text. Angelo? Sagot niya na pilit ginagaya ang lambing ni China. Diyos ko, narinig ko na ulit ang boses mo. Napapikit siya. Pasensya na ha. Kailangan ko pang magpagaling. Nasaan ka? Please, kahit sabihin walang ko okay ka. Okay ako. Bakit hindi mo ako pinapupunta? May sugat pa ako sa mukha eh. Ayoko matakot ka? Hindi ako matatakot. Tumahimik si Yuki. Gusto niyang maniwala. Pero buong buhay niya, ang daming taong natakot sa mukha niya. Bigyan mo ako ng panahon, sabi niya. Kapag okay na ako, magkikita tayo. Kailan? Soon. Promise? Napatingin si Yuki sa salamin. Sa unang beses, nakita niya ang mukha niya na halos kamukha na ni China. Promise. Sa probinsya na ilibing ng bangkay na akala ng lahat ay si Yuki. Kaunti lamang ang pumunta. Ilang kamag-anak, 2 dating kaklase, isang matandang kapitbahay. Walang malaking picture. Walang mahabang speech. May maliit na tarpaulin sa tabi ng kabaong. Yuki Santos, 1998 to 2024. Pero ang nasa loob ay si China. Nandoon din ang pamilya ni China pero malayo ang tingin nila. Gulong-gulo sila noon. Ang alam nila ay buhay si China. Nasa ospital at nakabandage ang mukha, kaya hindi rin nila nakita ang mukha. Hindi sila nagduda. Dahil boses iyon ang anak nila. O,
Akala nila. Pagkalipas ng 6 na buwan, handa na si Yuki. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng simpleng white blouse at maong pants. Mahaba ang buhok niya. Inayos gaya ng ayos ni China sa mga picture. Hinawakan niya ang gilid ng mukha niya. Makinis na. Iba na. Hindi na yung dating mukha na pinagtatawanan sa school. Kinuha niya ang bag ni China. Nandoon ang wallet at ang lumang bracelet nito. Isinuot niya ang bracelet. Tumunog ang phone. Message ni Angelo. Pwede na ba kitang makita? Matagal niyang tinitigan ang screen. Pagkatapos ay nag-type siya. Oo, bukas. Sa cafe malapit sa park. Agad ang reply ni Angelo. Pupunta ako. Mahal kita, China. Nanigas ang daliri ni Yuki. China. Iyon na ang pangalan niya ngayon. Tinignan niya ulit ang sarili sa salamin. Patay na si Yuki. Bulong niya. Huminga siya ng malalim. At ako na ngayon, si China. Paglabas niya ng apartment, mainit ang araw. Maingay ang kalsada. May amoy ng usok mula sa jeep at pritong saging sa tabi. Lumakad siya ng diretsyo. Sa likod niya, iniwan niya ang lumang pangalan, lumang mukha at lumang buhay. Pero sa bawat hakbang niya, may isang tanong na ayaw mawala. Hanggang kailan niya kaya kayang panindigan ang kasinungalingang ito? China? Napatigal si Yuki sa pintuan ng cafe. Nandoon si Angelo. Nakatayo malapit sa bintana. Nakasuot siya ng light blue na polo at itim na pants. Hawak niya ang maliit na bouquet ng white roses. Mainit sa labas, pero malamig sa loob ng cafe. Amoy kape at bagong lutong bread. May ilang estudyante sa kabilang mesa. May laptop at iced drinks. Tumango si Yuki. Angelo. Hindi naman agad gumalaw si Angelo. Tinitigan lang siya nito na parang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay mabilis itong lumapit. Akala ko talaga na wala ka na. Sabi niya at yumakap siya. Nanigas si Yuki. Naaamoy niya ang pabango ni Angelo. Malinis, banayan. Iba sa amoy ng ospital, klinik at gamot na ilang buwan niyang kasama. Dahan-dahan niyang tinaas ang kamay niya at yumakap pabalik. Andito na ako, sabi niya. Humigpit naman ang yakap ni Angelo. Huwag mo na akong takutin ulit. Napapikit si Yuki. Sa unang beses, may yumakap sa kanya na parang mahalaga siya. Umupo sila sa tabi ng bintana. May maliit na vase sa gitna ng mesa. Inilapag ni Angelo ang bulaklak sa tabi niya. Para sa'yo, sabi nito. Salamat. Ang payat mo, sabi ni Angelo. Kamusta ka na talaga? Okay na. May therapy pa minsan pero okay na. Tingin mo pwede na kitang alagaan ngayon? Napangiti si Yuki. Ang cheesy mo pa rin. Na-miss mo ba? Oo. Ang sagot ay lumabas agad. Totoo yon. Na-miss niya si Angelo kahit hindi naman siyang dating kausap nito. Nag-order sila ng 2 kape at pasta. Habang kumakain, hindi tumigil si Angelo sa pagtatanong. Kung kamusta ang katawan niya, masakit pa ba ang ulo niya, may natatandaan ba siya sa aksidente? Doon kinabahan si Yuki. Konti lang. Ayoko nang maalala. Biglang lumambot ang mukha ni Angelo. Sorry, hindi ko natatanungin. Huminga siya ng maluwag. Madali pala minsan lusutan ang tanong kapag mahal ka ng tao. Matapos kumain, naglakad sila sa park. Maliwanag ang hapon, may mga batang naglalaro sa damuhan. May nagtitinda ng sorbete sa gilid. Hinawakan ni Angelo ang kamay niya. Napatingin si Yuki sa kamay nila. Okay lang? Tanong ni Angelo. Tumango siya. Pero sa loob niya, parang may bumukas sa pinto. Buong buhay niya, siya ang iniiwasan. Ngayon, may taong proud siyang hawakan sa harap ng marami. China, sabi ni Angelo. Alam mo bang matagal ko nang iniisip to? Ang ano? Kasal.
Napatigil siya. Angelo, alam ko mabilis pakinggan. Pero, 2 taon na rin tayo. 2 taon na kitang minamahal. At ilang buwan lang, muntik kang mawala. Ayoko na magsayang pa ng oras. Tumingin siya kay Yuki ng diretsyo. Pakakasalan mo ba ako? Hindi ito proposal na may singsing. Walang nakaluhod, walang kamera, walang palakpakan. Pero para kay Yuki, mas malakas pa yon sa lahat. Dapat tumanggi siya. Dapat sabihin niya ang totoo. Dapat aminin niya na hindi siya si China. Pero nakita niya ang mata ni Angelo. Puno ng tiwala, puno ng pag-asa. At gusto niyang maging totoo yon kahit sandali lang. Oo, sagot niya. Napangiti naman si Angelo. Talaga? Oo. Yumakap ito sa kanya sa gitna ng park. Sa yakap na yon, tuluyan ang nahulog si Yuki. Mabilis ang sumunod na mga linggo. Dinala siya ni Angelo sa pamilya nito. Pinakilala siya bilang si China, ang babaeng matagal na nitong minahal. Sa wakas, sabi ng nanay ni Angelo. Ikaw palang dahilan kung bakit laging nakangiti ang anak ko. Ngumiti si Yuki. Pasensya na po kung ngayon lang kami nagkita. Ang importante, nandito ka na. Magiliw ang naging pagtanggap nila. May mainit na pagkain sa mesa, adobong manok, sinigang, at leche flan. Si Angelo ang kumuha ng plato niya. Ang tatay nito, tinanong siya tungkol sa university. Sa kapatid ni Angelo, nagtanong tungkol sa wedding plans kahit wala pang petsa. Madali silang mahalin. At mas lalo siyang natakot. Isang gabi, nasa sala sila ni Angelo. Nanonood sila ng lumang movie. Nakahiga ang ulo ni Yuki sa balikat niya. Bakit parang ayaw mo pang pag-usapan ng pamilya mo? Tanong ni Angelo. Nanigas siya. Ha? Napapansin ko lang. Kapag tinatanong kita tungkol sa kanila, binabago mong usapan. Tumayo siya ng konti. Hindi naman. Okay. Okay lang kung may problema, pero pwede mo namang sabihin sa akin. Nag-a-adjust pa yan sila. Matagal ako nawala after the accident. Marami pang aayusin. Tumango si Angelo. Naiintindihan ko. Hindi na ito nagtanong pa. Pero, hindi iyon ang huling kahina-hinalang detalye. Minsan, tinanong siya ni Angelo tungkol sa isang luma nilang usapan sa chat. Naalala mo pa yung sinabi mo sa akin dati? Yung pangarap mong magtayo ng maliit na bookstore? Napahinto si Yuki. Hindi niya nabasa yon sa lumang messages. Bookstore? Tumawa si Angelo. Oo. Sabi mo pa nga gusto mo ng may cafe sa loob, diba? Oo. Mabilis niyang sabi. Nakalimutan ko lang sandali. Memory gap? Oo, siguro dahil sa accident. Nag-alala si Angelo agad. Dapat ba magpa-check up tayo ulit? Hindi na, okay lang ako. Hinawakan ni Angelo ang pisngi niya. Sure? Oo. Pinaniwalaan siya nito. Lagi siyang pinaniniwalaan. Habang papalapit ang kasal, mas lumaki ang kaba ni Yuki. Sa bridal shop, pinasukatan siya ng gown. Puting tela, mahabang belo at fitted ang likod. Ma'am, open back po bang gusto ninyo? Tanong ng mananahe. Mabilis siyang umiling. Hindi, sarado hanggang taas. Pero mas bagay po sa body frame ninyo, medyo bukas. Ayoko. Mariin niyang sabi. Napatingin si Angelo mula sa upuan. Babe, okay ka lang? Ngumiti siya agad. Oo, ayoko lang ng open back. Okay, kung saan ka komportable. Noong araw ding yon, tumawag si Aurora. Hindi niya sinagot. 5 missed calls. 3 messages. Yuki, kailangan nating mag-usap. Alam ko ang ginagawa mo. Hindi mo to pwedeng ituloy. Binura ni Yuki ang messages. Nanginginig ang daliri niya.
Kinabukasan, pumunta sila sa Mount Olive Church para kausapin si Father Joseph. Maayos si Father. Mabait ang mata. Pero habang kinakausap sila, pakiramdam ni Yuki may nakita itong mali sa kanya. Kailan ang kasal? Tanong ni Father. Next Saturday po, sagot ni Angelo. Handa na ba kayo? Opo, sagot naman ni Angelo. Napatingin si Father kay Yuki. Ikaw, China? Tumango siya. Opo. Pero bumaba agad ang tingin niya. Paglabas sila ng simbahan, hinawakan ni Angelo ang kamay niya. Babe, bakit ka kinakabahan? Kasal kasi. Sagot niya. Nakakatakot ba? Oo. Ngumiti si Angelo. Ako rin naman kinakabahan pero mas masaya ako. Tiningnan niya ito. Angelo? Ano yan? Kapag ba nalaman mong may nagawa akong mali, iiwan mo ba ako? Natigilan ito. Saan naman galing yan? Wala, tanong lang. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero mahal kita. At hindi ako basta mawawala. Napaluha si Yuki kaya yumuko siya. Bakit ka umiyak? Wala, happy lang. Niyakap siya ni Angelo. Sa balikat nito, napapikit si Yuki. Gusto niyang sabihin ang totoo pero mas malakas ang takot niya. Takot siyang mawala ang yakap. Takot siyang bumalik sa buhay na walang tumitingin sa kanya ng may pagmamahal. Kaya, nanahimik siya. At habang papalapit ang araw ng kasal, mas kumakapal ang kasinungalingan. Pero si Angelo, walang duda sa puso niya. Para sa kanya, ang babaeng yayakapin niya sa altar ay si China. At para kay Yuki, iyon ang pinakamagandang kasinungalingan na ayaw niyang pakawalan. Sa simbahan, hindi siya si China. Si Yuki siya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Aurora sa loob ng simbahan. Nakatayo pa rin siya sa gitna. Hingal, pawis, at nanginginig ang kamay. Sa labas kita sa bukas sa pinto ang puting gown ni Yuki habang tumatakbo papalayo. China! Sigaw ni Angelo habang hinahabol siya. Tumakbo siya palabas ng simbahan. Sumunod ang ilang bisita. May iba na nakasilip lang sa pintuan. May iba na tulala pa rin sa nangyayari. Sa loob na iwan si Father Joseph, si Aurora at ang pamilya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng nanay ni China. Nanginginig ang boses. Lumapit si Aurora sa harap. Ma'am, pasensya na po pero hindi ko na po kayang itago. Sabihin mo na. Sigaw ng tatay ni Angelo. Ano bang nangyayari dito? Huminga ng malalim si Aurora. Patay na po, si China. Parang may sumabog sa loob ng simbahan. Ano? Sigaw ng nanay ni China. Hindi po siya nakaligtas sa aksidente. Tuloy ni Aurora. Yung bangkay na inilibing, siya po yun. Hindi. Buhay ang anak ko. Sigaw ng babae. Tumawag siya. Nakita ko siya. Hindi po siya yun, sabi ni Aurora. Si Yuki po iyon. Napaupo ang nanay ni China sa upuan. Hindi na siya makapagsalita. Anong pinagsasasabi mo? Tanong ni Father Joseph na seryoso. Totoo po, Father, sagot ni Aurora. Roommate po kami sa university. 3 kami. Ako, si China at si Yuki. Napatingin ang lahat sa kanya. Alam ko kung paano nagsimula lahat. Sa labas ng simbahan, tumakbo si Yuki hanggang sa makarating siya sa gilid ng kalsada. Mainit ang araw. May dumadaang sasakyan. May ilang tao na napalingon sa kanya dahil sa suot niyang gown. Huminto siya sa tabi ng poste. Mihingal. China! Sigaw naman ni Angelo habang papalapit. Napalingon siya.
Nakatingin si Angelo sa kanya na puno ng tanong. Anong nangyayari? At sino si Yuki? Walang lumabas sa salita kay Yuki. Sumagot ka. Ano to? Sigaw ni Angelo. Napaatras siya. Please, wag dito. Dito natin pag-usapan, ano bang tinatakasan mo? Napaluha si Yuki. Angelo, sabihin mo kung sino ka. Napahawak siya sa ulo niya. Nanginginig. Hindi ko kayang sabihin. Sabihin mo. Tahimik sandali. Hanggang sa tuluyan siyang napaupo sa gilid ng kalsada. Ako si Yuki. Parang tumigil ang mundo. Ano? Mahinang tanong ni Angelo. Ako si Yuki. Hindi ako si China. Napaatras si Angelo. Hindi. Hindi ka nagbibiro. Totoo. Hindi ikaw si China? Pero nakita kita. Nakasama kita. Minahal kita. Hindi ako yun. Napahawak si Angelo sa ulo niya. Paano? Paano nangyari to? Sa loob naman ng simbahan, tuloy ang pagsasalita ni Aurora. Noong araw ng aksidente, magkasama sina China at Yuki sa sasakyan. Alam namin na malala ang nangyari. Nasunog ang sasakyan at halos hindi na makilala ang mukha ng isa. Tapos nalaman namin na si Yuki ang namatay. O akala namin. Pero ilang linggo pagkatapos may message si China. Sabi niya na buhay siya. Nasa Maynila. Nagpapagaling. Pero hindi ako naniwala. Bakit? Tanong ni Father. Dahil kilala ko si Yuki. Sagot niya. At kilala ko kung gaano siyang kaingat sa buhay ni China. Napatingin ng ilang bisita sa isa't isa. Sinubukan ko siyang tawagan. Hindi niya ako sinagot. Pinuntahan ko ang address na binigay niya. Doon ko siya nakita. Si Yuki. Pero mukha na siyang si China. Napahawak si Aurora sa dibdib niya. Hindi ko agad sinabi sa iba. Natakot ako na baka mali ako. Baka nasiraan lang ako ng ulo. Pero habang tumatagal, nakikita ko kung paano niyang kinukuha ang buhay ni China. Ang pamilya, ang pangalan, at si Angelo. Sa labas nakatayo si Angelo. Hindi siya makagalaw. Matagal mo na akong niloko. Tanong niya at umiling si Yuki. Hindi ko naman sinasadya sa una. Sa una? Pagkatapos ng aksidente, kinuha ko lang phone niya. Tinuloy mo. Tumango si Yuki at umiiyak. Hindi ko kayang mawala lahat. Wala na akong mukha. Wala na akong buhay. Wala na akong nagmamahal sa akin. Hindi iyon ang dahilan. Sigaw ni Angelo. Alam ko. Alam ko. Sigaw niya pabalik. Napatingin sa kanila ang ilang tao sa paligid. Pero na makausap kita. Tuloy niya na mahina na. Naramdaman ko na mahalaga ako. Kahit hindi mo alam kung sino talaga ako. Minahal kita, Angelo. Tahimik. At mahal pa rin kita. Napapikat si Angelo. Parang gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Lahat ng sinabi mo, kasinungalingan? Hindi lahat. Alin to ng totoo? Yung nararamdaman ko. Napailing si Angelo. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Sa loob ng simbahan patuloy si Aurora. Hindi ko na kinaya. Lalo na nung nalaman kong ikakasal na sila. Hindi ko kayang pahayaan na magpatuloy ito. Pasensya na po. Sabi niya sa pamilya ni China. Napatingin ang nanay ni China kay Father Joseph. Father, ano pong gagawin namin? Tahimik si Father sandali. Hanapin natin sila.
Sa labas ay nakaupo pa rin si Yuki sa gilid. Si Angelo naman nakatayo sa harap niya. Walang nagsasalita. Hanggang sa dumating si Aurora. Uminto siya ilang hakbang mula sa kanila. Natapos na, sabi niya. Napatingin si Yuki sa kanya. Masaya ka na? Tanong niya at umiling si Aurora. Hindi. Sinira mo lahat. Sinira mo na yan simula pa lang. Tahimik si Yuki. Dapat man pa kita pinigilan eh. Pero natakot ako. Dagdag ni Aurora. Pero ngayon wala na akong pakialam. Napatingin si Angelo kay Aurora. Lahat ng sinabi mo totoo? Tanong niya. Tumango si Aurora. Pasensya na. Sabi niya. Walang sumagot. Ang araw ay mataas pa rin, mainit, maliwanag, pero para sa tatlo, parang biglang nagbago ang lahat. Ang kasal na dapat magsimula ng bagong buhay, naging simula ng pagbagsak ng katotohanan. Ipakulong niyo ako kung gusto ninyo. Nakayuko si Yuki habang nakaupo sa mahabang upuan sa loob ng maliit na office ng simbahan. Nasa harap niya si Angelo, si Father Joseph, ang pamilya ni Gina, at si Aurora. Nakasabit pa rin sa katawan ni Yuki ang wedding gown. Pero marumi na ang laylayan. May alikabok, tuyong damo, at maliit na punit sa gilid. Walang nagsasalita. Amoy kandila at lumang papel ang kwarto. May electric fan sa sulok. Umiikot ng mahina sa labas. Naririnig pa rin ang bulungan ng ilang bisitang ayaw umalis. Alam ko may kasalanan ako. Dagdag ni Yuki. Niloko ko kayong lahat. Napatingin siya kay Angelo. Lalo na ikaw. Hindi sumagot si Angelo. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Nakaluwag na ang necktie niya, namumula ang mata, pero hindi umiiyak. Bakit mo ginawa? Tanong ng nanay ni Gina. Mahina ang boses nito, pero ramdam ang sakit. Napalunok si Yuki. Gusto ko lang naman maging mahalaga sa pamamagitan ng pagnanakaw ng buhay ng anak ko. Tanong nito at napapikit si Yuki. Opo. Napaluhod siya bigla sa harap nila. Pasensya na po. Alam kong hindi sapat. Alam kong hindi mababalik si Gina pero sorry po. Tumayo si Angelo. Yuki, tumayo ka. Umiling siya. Hindi, dito lang ako. Tumayo ka. Ulit ni Angelo na mas mahinahon. Dahan-dahan naman siyang tumayo. Nanginginig ang tuhod niya. Lumapit si Aurora. Sabihin mo sa kanilang lahat. Pati ang nangyari nung bata pa tayo. Napatingin si Yuki sa kanya. Aurora, kailangan nilang malaman. Natahimik si Yuki. Tumingin siya sa nanay ni Gina. Nung bata pa kami, nagkaroon ng sunog sa school. Nanigas ang mukha ng nanay ni Gina. Alam ko yon. Doon nagka-scar si Gina sa likod. Tumango si Yuki. Opo. Pero hindi niyo po alam ang lahat. Umupo ulit siya. Hinawakan niya ang dulo ng gown niya. Parang doon siya kumukuha ng lakas. Nasa classroom kami noon. Kumalat ang apoy. Na-trap si Gina sa ilalim ng mesa. Umiiyak siya. Hindi siya makatayo. Huminga siya ng malalim. Bumalik ako para kunin siya. Napatingin ang tatay ni Gina sa kanya. Ikaw? Tanong na to. Opo. Natahimik ang buong kwarto. Tinulungan ko siyang lumabas sa bintana. Nauna siya. Nakalabas siya. Pero nung ako na, may bumagsak na parte ng kisame. Hinawakan ni Yuki ang kalahati ng mukha niya. Doon nasunog ang mukha ko. Unti-unting napatingin ang lahat sa kanya. Si Gina, sa likod lang po ang pasok.
Pero ako, sa mukha. Hindi agad nakapagsalita ang nanay ni Gina. Tumayo siya at lumapit kay Yuki. Mabagal ang lakad niya. Tinitigan niya ang mukha ng babaeng matagal niyang inakalang anak niya. Ikaw ang nagligtas sa anak ko? Tanong niya. Tumango si Yuki at tumulo ang luha niya. Opo. Bakit mo hindi sinabi noon? Sinabi naman po ng mga teacher pero bata pa kami noon tapos habang lumalaki, hindi na yun ang napag-uusapan. At ayoko rin pong pag-usapan. Ayoko nang maalala ng mga tao kung bakit ganito ang mukha ko. Napahawak sa bibig ang nanay ni Gina. Yuki. Pero mali pa rin po ang ginawa ko. Mabilis sasabi ni Yuki. Kahit naligtas ko siya noon, wala po ako karapatang kunin ang buhay niya ngayon. Napatingin siya kay Angelo. Wala akong karapatang mahalin kagamit ang pangalan niya. Napayuko si Angelo. Pinisil niya ang tunay na ilong niya. Pigil ang emosyon. Minahal kita. Sabi niya at napasubsob si Yuki sa iyak. Alam ko. Pero hindi ko alam kung sino ka talaga. Alam ko. Lahat ng alaala natin. Hindi ko na alam kung saan ilalagay. Walang sumagot. Lumapit si Father Joseph sa gitna. May legal na kasalanan dito, sabi niya. Identity theft. Panloloko. Maraming pwedeng ikaso. Nanginginig si Yuki. Handa po ako. Tumayo ang tatay ni Gina. Dapat lang. Napatingin sa kanya ang asawa niya. Ninakaw niyang pangalan ng anak natin. Pinaniwala niya tayong buhay si Gina. Ilang buwan tayong yumakap sa kasinungalingan. Alam ko. Sagot ng nanay ni Gina. Paano mo nasasabi ng kalmado yan? Hindi ako kalmado. Galit ako. Nasasaktan ako. Pero narinig mo rin ang sinabi niya, di ba? Hindi yun sapat. Wala akong sinabing sapat. Napatingin ang lahat sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pero kung hindi dahil sa kanya, matagal lang dapat namatay si Gina nung bata pa siya. Hindi ko mapapatawad ngayon. Hindi ko rin alam kung mapapatawad ko pa. Pero ayoko nang huling alaala ko kay Gina ay may isang buhay pa na masisira dahil sa galit. Napatingin si Yuki sa kanya. Gulat. Ma'am, huwag mo na akong tawagin ganyan. Sabi ng nanay ni Gina, pero hindi na kasing tigas ang boses niya. Tumango si Yuki. Hindi kita anak. At hindi mo pwedeng palitan si Gina. Opo. Pero alam ko ang pakiramdam ng mawalan. At sa itsura mo ngayon. Alam kong nawala ka rin sa sarili mo. Napaluha ulit si Yuki. Lumapit si Angelo sa bintana. Ngumiti siya sa labas. May ilang petals ng bulaklak sa hagdan ng simbahan. Dapat daanan iyon ng bagong kasal. Ngayon, natatapakan lang ng mga taong nag-uuwian. Hindi ko siya kayang kasuhan, sabi ni Angelo. Napatingin sa kanya ang tatay ni Gina. Angelo, galit ako. Sobra. Pero kapag kinasuhan ko siya, anong babalik sa akin? Walang sumagot. Babalik ba si Gina? Tahimik ang kwarto. Babalik ba yung taong inakala kong mahal ko? Napatingin siya kay Yuki. Hindi. Napalunok si Yuki. Ang kaya ko lang gawin ngayon ay lumayo. Tuloy ni Angelo. Masakit yon, pero mas totoo yon kesa sa kahit na anong parusa. Tumango si Yuki. Naiintindihan ko. Hindi na tayo magkikita, sabi ni Angelo. Para namang may kutsilyong dumaan sa dibdib ni Yuki, pero hindi siya umangal. Oo. Hindi kita hahabulin. Huwag mo na rin akong hanapin. Oo. Lumapit si Aurora kay Yuki.
Ayusin natin ang mga papeles. Kailangan mong ibalik ang pangalan ni China. Tumango si Yuki. Gagawin ko. Tumingin si Father Joseph sa lahat. Kung iyon ang desisyon ninyo, tutulungan ko kayong umalis dito ng maayos. Pero kailangan pa rin itong ipaalam sa tamang tao. Kahit hindi kasuhan, kailangan maayos ang record. Opo, sabi ni Yuki. Ilang minuto pa silang nanatili roon. Walang sigawan, walang habulan. Pagod na ang lahat. Paglabas sila ng office, halos ubos na ang tao sa simbahan. May ilang bulaklak na nalaglag sa aisle. Nakapatay na ang ibang ilaw. Ang wedding banner sa labas ay nakasabit pa rin. Angelo and Gina. Tiningnan iyon ni Angelo. Dahan-dahan niyang tinanggal ang banner mula sa stand. Tinupi niya ng maayos at ibinigay sa coordinator. Pakiligpit na lang, sabi niya. Pagkatapos ay lumakad siya palabas. Hindi na siya lumingon kay Yuki. Nakatayo si Yuki sa may pinto ng simbahan. Hawak niya ang belo sa kamay. Sa unang beses sa mahabang panahon, wala siyang ibang pangalan na tinago sa likod. Siya na ulit, si Yuki. Pero wala na ring naghihintay sa kanya. Sa labas ay pumasok ang hangin. May amoy ng alikabok at ulan na paparating. At mula sa araw na yon, hindi na muling nagkita sina Angelo at Yuki. Yuki? Napahinto siya sa paglalakad. Hawak niya ang tray ng kape, sa isang iced coffee at isang maliit na cheesecake. Nasa loob siya ng isang cafe sa kanto. Tahimik at may ilang tao lang sa paligid. May soft music sa speaker at amoy ng bagong timplang kape sa hangin. Dahan-dahan siyang napalingon. Si Angelo iyon. Nakatayo sa likod niya. May hawak na sariling tasa ng kape. Napakasimple na polo at maong. Mas payat siya kesa dati. Pero pareho pa rin ang mata. Nanlamig ang kamay ni Yuki. Saglit siyang napatigil. Hi! Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ito dapat mangyari. 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan niyang iniiwasan ang lahat ng lugar na pwedeng puntahan ni Angelo. Pero heto siya. Sandali lang, sabi niya agad. Aalis na ako. Tumalikod siya. Pero bago pa siya makalayo, may humawak sa kamay niya. Mahigpit, pero hindi masakit. Wag. Napapikit si Yuki. Please, sabi niya na mahina. Hayaan mo na ako. Hindi ka pa pwedeng tumigil sandali? Tanong ni Angelo. Dahan-dahan siyang humarap ulit. Magkalapit sila. Halos isang dangkal lang ang pagitan. Natatakot ka pa rin sa akin? Tanong ni Angelo. Umiling siya agad. Hindi. Bakit ka umiiwas? Hindi siya nakasagot. Napatingin siya sa sahig. Kita niya ang sapatos niya. Simple, puti, medyo luma na. Hindi na siya naka-makeup. Naka-ponytail lang ang buhok niya. Wala nang poging ayos na tulad ng dati. Siya na ulit. Pwede ba tayong umupo? Tanong ni Angelo, tahimik siya sandali. Pagkatapos ay tumango. Umupo sila sa isang sulok ng cafe. May maliit na mesa, 2 upuan at bintana sa gilid. Sa labas may dumadaan na tricycle at ilang taong naglalakad. Inalapag ni Yuki ang tray sa mesa. Nanginginig ang kamay niya. Napansin naman yon ni Angelo. Okay ka lang? Hindi. Sagot niya agad. Tahimik sandali. Hinawakan niya ang baso ng kape pero hindi siya uminom. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabihin mo lang kung anong gusto mong sabihin. Napapikat siya. Sorry. Lumabas siya agad. Napahawak siya sa noon niya. Sorry sa lahat. Sa ginawa ko. Sa pagsisinungaling. Sa paggamit ko sa pangalan ni Gina. Napahinto siya. Napaiyak. Sa pagmamahal ko sa'yo gamit ang maling paraan. Tahimik si Angelo. Walang galaw. Walang sagot. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad.
At kahit ilang beses ko pang sabihin yan, hindi naman na magbabago ang ginawa ko. Pero gusto ko lang sabihin ulit, sorry. Tumulo ang luha niya. Hindi niya pinunasan. Hinayaan niya. Sa unang beses, hindi siya nagtatago. Hindi niya tinatakpan ang mukha niya. Hindi niya pinipilit na magpanggap. Tiningnan siya ni Angelo na mas matagal, mas tahimik. Yuki. Napatingin siya. Natanggap na namin ang sorry mo. Parang hindi siya makapaniwala. Ha? Matagal na. After nang nangyari, kinausap ko ang pamilya ni China. Galit sila. Saktan. Pero naiintindihan na nila. Pero hindi ibig sabihin na okay na lahat. Pero hindi na kami galit sa'yo tulad ng dati. Napaiyak si Yuki lalo. Hindi ko deserve yan. Hindi natin kontrolado kung anong deserve natin. Minsan, kailangan lang nating tanggapin. Napayuko siya. Pero hindi ko pa rin mapapatawad ang sarili ko. Mahina niyang sabi. Yon ang kailangan mong gawin. Napatingin siya sa kanya. Patawarin mo ang sarili mo. Sabi ni Angelo. Paano? Hindi ko alam kung paano. Pero kailangan mong magsimula. Hindi ka na si China. At hindi mo na kailangan maging siya. Napahawak si Yuki sa kamay niya sa mesa. Pero pakiramdam ko wala akong ibang identity. Meron. Si Yuki. Yung babaeng nagligtas kay China nung bata pa kayo. Yung babaeng kahit nasaktan, nabuhay pa rin. Yung babaeng minahal ko. Napahinto si Angelo at napatingin sa kanya. Minahal ko bilang China. Pero ngayon naiintindihan ko na may parte rin doon na ikaw talaga. Hindi na siya makapagsalita. Hindi ko alam kung ano ang magiging tayo. At sa ngayon, hindi ko iniisip yon. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, may chance ka pa sa buhay. Hindi mo kailangang magnakaw ng identity para mahalin. Darating yan. Pero kailangan mong unahin ang sarili mo. Paano kung wala nang magmahal sa akin? Meron. Pero hindi mo yun makikita kung ikaw mismo, hindi mo mahal ang sarili mo. Mahinang music sa cafe at may pumasok na bagong customer. May nag-order sa counter, normal ang paligid. Pero para kay Yuki parang may nagbukas na bagong pinto. Thank you, sabi niya ng mahina. Ngumiti si Angelo ng maliit lang. Take care of yourself. Tumayo siya. Aalis ka na? Tanong ni Yuki. Oo. Tumango siya at walang yakap, walang hawak, walang pangako. Pero mas malinaw ang lahat. Bago umalis si Angelo, tumingin siya ulit kay Yuki. Yuki? Live your life. Tumango siya. Oo. Lumabas si Angelo ng cafe. Naiwan si Yuki sa mesa. May natirang kalahati pa ng kape niya. Natunaw na ang yelo. Hindi na malamig. Tiningnan niya ang sarili niya sa salamin sa gilid ng pader. Wala nang dating mukha na tinatago niya. Wala nang pangalan na hiniram niya. Siya na ulit. At sa unang beses, hindi na siya umiwas sa sariling refleksyon. Huminga siya ng malalim. Yuki. Bulong niya sa sarili. At dahan-dahan, nagsimula siyang tanggapin ang pangalang iyon. Dito na nga po nagtatapos ang kwento natin ngayong araw. Mga ka-Ate Jane, mixed emotions ako sa naramdaman ko while binabasa ko yung story. Para akong naiinis at the same time, naaawa kay Yuki. Kayo mga ka-Ate Jane, ano naman ang naramdaman niyo or ano yung realization niyo? Natutunan niyo from our story today? Please comment it down below para mabasa ko rin. At it's time for another shout out from our video we had the other day. At gusto ko nga pong i-shout out si Miss Benilda Unlayaw. Sabi niya, thank you sa magandang kwento.
Ang bad karma daw ang darating sa mga taksil. Ikaw, ka Ate Jane, comment mo na rin dyan kung ano yung natutunan mo or realization from the story na narinig mo ngayong araw para ikaw rin ang ma-shoutout ko sa susunod. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating kwentuhan ngayong araw. Hanggang sa muli at mag-ingat ang lahat. God bless everyone. Bye!